May nagtanong sa akin, "Good day, si Bugok na agent po ito, field officer assigned sa area nyo. Inform ko lang po kayo na na-trace na po namin ang accurate information and address mo. Now, we will proceed a complaint and legal process since ipinagwalang bahala nyo po ang aming huling paalala regarding sa unsettled obligation nyo dito. Possible field visitation tomorrow morning, February 25, 2025, exactly 10 a.m. Thank you." Good afternoon po. Totoo po ba kaya yung message niya sa akin? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na po at gabi na. Sobra, no, kadarating lang ho natin dahil meron ho tayong nagre-review tayo ngayon, no? Kaya ako medyo ginabi. Hindi ho nagre-review dahil mag-i-exam. Nagre-review ho ako kasi may presentation po tayo bukas, no? At importante ho ito para sa akin, no? Pati ho doon sa aming kumpanya. Okay? Ngayon po exactly 10:09, no? So i-video natin to ngayon, i-edit ko, tsaka pa lang ho natin yan. Malamang ho mga 11:30 na to lumabas, no, ng gabi. Pasensya na ho kayo. Dito tayo, no, sagutin ho natin yung katanungan na to. Ang ano niya po is kung totoo kaya itong message na to. Okay, himayin ho natin para malaman natin kung totoo. Okay, may nagpakilala hong ahente ng abusadong online lending apps na field officer daw po, no, na naka-assign sa area ninyo at pinapaalam po nila na na-trace na raw po yung accurate information. Saglit. Na-trace yung accurate information? Samantalang nung nag-a-apply kayo, binigay niyo yung pangalan niyo, address, edad, saan kayo nagtatrabaho. Paano patititrace pa yung information? Sirao na talaga eh. Di ba? O, nakita niyo ho. Bakit kayo matatakot? Ikatawa-tawa itong mga ganitong mensahe. Di ba? Patatawanin ko kayo ngayong gabi. O, tapos po, pati daw yung address. O, nandun naman, pinigay nyo rin, di ba? Doon sa apps nila. Sira ulo talaga itong mga to, no? Tapos, magagawa na raw sila ng complaint na naman. Complaint, walang T. Complaint and legal process, no? Kasi nga daw po, ipinagwalang bahala nyo raw po, no? Yung huli nilang paalala. Sira ulo talaga. Anong paalala? Huwag na tayong maglokohan, mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Hindi kayo nagpapaalala. Nang-aabuso kayo. Nang wawalang hiya kayo ng kliyente ninyo. Nang kamote, 2 days prior to due date, sisingilin mo na, pipilitin mo singilin. Para sa kanang due date. Kaya igsi-igsi na ng termino ninyo, 7 araw. Tapos, 2 days, 5 araw, sisingilin mo na, sira ulo ka, ano papakinabang doon sa pera? Diba? Kaya laki-laki na ng interest ninyo, kaya laki-laki ng binawas ninyo, tapos 2 araw bago dumating yung due date, maniningil ka na. Pag hindi, kasi pag sinabihan ka na, sa bababayad sa due date, pati yung pati yung mga tawag na sa contact list, tinatawagan mo na. Sira ulo ka. Naka ng teting. So, ibig sabihin mo talaga, walang alam sa paniningil. Hindi ba? Mariosep. Tapos ito pa ang pinagtataka ko rito. Kung sinabi ho nitong bugok na na ahente ng online lending apps na to, na-trace niya na raw yung address. Pero, possible field visitation daw bukas. Sorry po, late ito, itong nabasa ko na to. Kasi February 25 kahapon ho ito eh. Pero possible field visitation daw tomorrow. Nandun ka na bakit pagpapabukas mo pa? Diba? So, maliwanag ho na, invento lang. Diba? Hindi naman talaga yan field collector or field officer. Kasi nandun na siya eh. Diba ho, ang liwanag sa taas. Na-trace na yung accurate information and address. Ibig sabihin, na-trace mo yung address. Nandun na siya, na-trace niya eh. Bakit hindi niya pa pinuntahan? Pinagsabukas pa.
May eksaktong oras pa, alas 10. Abay, sira ulo. Tagal kong maniningil, hindi ako dumarating na eksaktong oras sa mga kliyente ko. Dahil may mga, may mga unforeseen, events na pwedeng sa'yo, pwede kang maligaw, di ba? Jesus Mario Joseph naman. Oh, tapos sasabihin, nakita mo eksakto, hindi pa tinuloy. Pinagsabukas pa. Aksaya kang gasolina. Oh, nag-aksaya ka ng pagod. Oh, di maliwanag ho, di ba? Pananakot lamang. Nakita niyo nga ako nakakatawa, di ba? Sabi ko siya, patatawanin ko kayo, di ba? Oh, ang nakita daw na trace daw nila, yung accurate information. Ba't umalis yung information? Di ba? Kung mga ganito ang klase ng pinagtatawanan na lang ho yan. So, ang sagot ko ho doon, hindi ho totoo yan. Nakita niyo ho, puro kabubukan eh. Diba? Kasi kung totoong maniningil yan, kung totoong field officer yan, hindi na ho magsasalita pa, hindi pa kayo para i-message niyan. Napapunta na ako dyan, o pupuntahan kita bukas, pupunta na lang yan. Kasi ho, ang pagpunta sa bahay, no, o ang paniningil sa bahay, yan po yung tradisyonal na pamamaraan ng paniningil. Okay? Dati nga ho, wala pang prohibition on unfair debt collection practices eh. Oh. Pero kami ho, ginagawa namin na yun. Kasi ho, ganito lang yan, logic eh. Pagka ang kliyente mo, winalangya mo, hindi ka babayaran talaga yan. Pahirapan kayo yan. Totoo yan. Kaya ho kailangan yan, meron kayong unawaan o may constant communication kayo. Dumarating naman ho talaga sa ang panahon ng kagipitan. No? Diba? O tanungin mo, pare, ano nangyari? Diba? Hindi kaya, Brad, no sir, ma'am. Na-delay ho tayo ngayon, na hindi kayo nakabayad kahapon. Paano po ba? Ano po ba nangyari? Diba? Pwede naman ganun eh. Oh. Tapos sabihin, sige, baka po pwedeng, gawa natin ng paraan. Total, darating na sahod mo sa ganitong panahon. Diba? O di kaya siya magsasabi, sige, ganito, punta ka rin sa ganitong araw. Di kaya babayaran ko sa ganitong araw. Napag-uusapan ho yan. Hindi ho yan, niladala sa takutan. Nakita nyo nangyayari sa inyo? Diba? Sa ginagawa nyo panluloko sa mga kliyente nyo, pang-abuse sa kliyente nyo, ayan, diba? Hindi kayo binabayaran tuloy. Oh, diba? Delay tuloy ang bayad sa inyo dahil sa kawalangyaan nyo. Hindi pa ba kayo natuto? Oh, ngayon nga, lalo kayong lumakas ang loob, diba? Kasi dyan sa mga bali-balita ngayon na yung pinakawalan, tapos ngayon may nakabalik na sa anak ng kamote talaga naman. Ay nako. Ito ako actually nalulungkot ako. Kasi nga ang lakas ng ebidensya ng pangaharas, 'di ba? Panluloko, pang-aabuso, sobrang taas ng interest. Samantalang meron ng memorandum, di pa sinusunod. 'Di ba? Tapos ganyan ang mangyayari, na-revoke na, babalik pa. Nahuli na, napapakawalan pa. Diba? Hindi ko alam kung bakit eh. Ako, napakalaking tanong sa akin nun. Diba? Kasi, hindi ko naman alam kung ano yung nangyayari within eh. Diba? I hope lang na sana sinasabi, no, sa taong ba. Kasi karapatan din naman siguro ng mga nabiktima na malaman yung dahilan, ba't pinakawalan, bakit naibalik, di ba? Samantalang napakalakas kasi ng ebidensya. Yun lang ho yung sentimento ko, pero wala naman ho akong magagawa ron eh. Di ba? Kaya ako nagtuturo dito, kahit pa paano, nag-share ho ako ng knowledge ko regarding sa paniningil, no, yung sa tamang paniningil, tsaka po yung sa mga batas na existing na nakakasakop po sa pagpapautang. Yun lang ho ang kaya kong itulong sa inyo. Tsaka po yung mga links po, dyan po sa aking description box. Di po ba? Tsaka mabigyan din ho kayo ng payo para ma-uplift, syempre, yung inyong mga spirits, di ba? Kasi syempre, may mga depressed na dyan, nagkaroon na ng anxiety, emotional stress, na kailangan kailangan yun eh. Kumbaga, masolusyonan eh. Kasi napakahirap po niyan, yung sakit na yan. Yan ho pagka nagtuloy-tuloy, hindi na ho gumagaling habang buhay ho yan. Kaya ho, kailangan yan yung natin labanan. Kung sa tingin niyo ho talaga
is hindi nyo kakayanin yung mga sinasabi nila, yung mga pinapadala nila, huwag nyo pansinin. Isang tabi nyo siya. Pero, simultaneously, ginagawa nyo ng paraan. No? Pinag-iipunan nyo siya para mabayaran ng matapos. Okay? Kasi mahirap dyan, lalo na kung yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan is accessing entity or submitting entity ng CIC, ay masisira ho ang inyong pangalan, magkakamarka sa walang katuturang bagay. Di po ba? So, ano nyo na lang, pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.